September 21, magtitipon-tipon sa Luneta ang buong hip-hop community at rapido, di sang-ayon sa kilos protesta na ito. Kaya minura siya ng mga tao. Alamin natin ang mga yan, so tara. Dahil nga sa nangyayari sa bansa natin ngayon, tila nagkakaisa na mga tao, lalo ang hip-hop community, na pababain sa pwesto ang mga korap na mga politiko. At mangyayari nga ito sa September 21 sa Luneta ng taong kasalukuyan. Magtitipon-tipon umano ang buong hip-hop community para umalma sa korupsyon sa bansa. Kahit nga si Rapido ay nagbigay ng reaksyon ukol sa mga nangyayaring matinding korupsyon sa bansa. Si Bryce Hernandez, gayong dapat siya nasa custody pa ng Senate. Ha? Kasi etong Infracom, in-interview kailangan imbestigahan So, ibinigay itong si Bryce Hernandez. So, ang usapan, ibabalik sa custody ng Senate. Pero bakit itong si Senator Tito Sotto, na hindi man lang in-inform ng mga kasama niyang senador, na hindi ko alam kung yung ba talaga ang SOP na pwedeng mag-decide ang Senate President mag-isa, na wala man lang konsulta sa mga kasama niyang senador. Diba? Dahil daw, tumawag daw ang House of Representatives si Romualdez! Romualdez, diba? Anong motibo? Tingin nyo, hindi na tayo grade 1. Matalino na ngayon si Juan de la Cruz dahil sa social media na pagtagpi-tagpi na natin ang mga issue na yan. So halata, obviously, merong motibo. At sa simple, at sa saglit na panahon na yon na hindi siya makontrol o wala siya sa custody ng Senate, maraming pwedeng mangyari. Pwede siyang i-brainwash, takutin, bantaan, pwedeng may mangyaring masama sa kanya, pwede nga yung buhay niya Delikado, di ba? So, tingnan natin kung ano mangyayari. Baka mag-ibang ihip ng hangin pagdating ng susunod na hearing. Diyan na natin makikita, biglang babaliktad yung mga yan. Dahil nga, manipulado nila. Pero sana, buti na lang merong mga senador na talagang hindi nababayaran ng salapi. At ang nais lang nila ay yung katotohanan at mapanagutan kung sino man ang dapat na buhayang ikulong sa kulungan. Diba? Guys, sambayan ng Pilipino. Kung ikaw man ngayon ay kakamping, kung ikaw man ngayon ay pro-Duterte, loyalista, this is not about that. This is about Pilipino versus corruption. Magkaisa muna tayo ngayon, pwede ba? Kakamping, mahal ko kayo. Pro-Duterte, mahal ko kayo. Diba? Lahat ng relihiyon, mahal ko kayo. Alam niyo naman ang religion ko, ayon siya ko. At noon pa man, ito na yung gustong ipaglaban namin. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Laban sa korupsyon. Dahil ginagawa na nilang, alam mo yun, pinaglalaroan na lang nilang sistema ang due process ng ating Pilipinas, ang mahal nating Pilipinas. Pinaglalaroan na lang nila. Bakit kamo? Dahil obviously naman na sila ang gumagawa ng mga kalokohan. Ganito yan Nababaliwala ang due process at ang batas ng Pilipinas dahil sa mga pabor na to. Kasi yung mga yan, nagkaroon na yan ng relasyon. Diba? Yung mga ninong, kamag-anak, pinsan, kaibigan, kumpare, at dahil dyan sa mga pakikisama na ganyan, hindi ko ismaya. Pero kailangan maging mapagbantyan tayo sa mga nangyayari dito sa flood control project issue. Alam nyo ba guys? Kasi yung naparoon nating mga nakaraang hearing, contractor at congressman lang ang pinipinpoint. Pero pwede palang magkaroon ng koneksyon ng mga senador sa mga kontraktor. Kapag pala ang mga senador, meron niyang ilalatag o proposal na proyekto at nakapasa sa budget, pwedeng sila ang humawak pala ng kontrata. Ibig sabihin, sila rin ang may karapatan na kumuha ng mga kontraktor. Kontraktor, alam niyo ba na may malaking issue ngayon itong si Saldico, na isang kontraktor at isang, ito yung humahawak ng mga public works dito sa Bicol. At kasama din ng House of Representative Romualdez, na kung saan sila ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Nakakapagtaka lang dito sa flood control project issue na to, about sa hearing na to, biglang naiba ngayon ang Senate President ng mga senador ngayon. Biglang ang dating si Chis Escudero, naging si Tito Sotto. Ang head panel ng Blue Ribbon Committee, dating si Senator Marcoleta, biglang naging si Ping Lacson. Bakit? Gayong maayos naman yung pag-iimbestiga. Ilang hearing pa nga lang yung nangyayari. Ang dami ang na-reveal ng mga pangalan. So nagsimula sa mga kontraktor. Na-reveal kung sino-sino yung mga kontraktor na yan at yung humawak ng mga ghost projects. Sumunod, umawit ang mga kontraktor, nadamay ng mga congressman. Ang daming nadawit, ang daming nadamay ng mga pangalan. At syempre, meron ding nalaman natin dito sa huling hearing na meron palang mas mataas pa. Saldico, Romualdez, na kung saan nagtutugma yung mga paliwanag noon ng Vice President. Actually, wala pa tong flood control project issue na to. Doon pa lang sa sinabi ng Vice President Sara Duterte sa Department of Health o Department of Education, na kung saan 5 billion lang para sa ang inilalaan na budget para sa proyekto ng Department of Health. Ginawa nilang 15 billion at yung 10 billion doon na sa kanila. Kila Saldico na at Romualdez. Sipin mo 10 billion kanila. At dito pa lang, wala pa tong issue na to, meron ng dalawang pangalan ng malaki na nireveal ng ating Vice President. Kung saan nagtugma ngayon dito, sila rin ang mga pasimuno dito sa flood control project na to.
nakakapagtaka lang kasi hindi kaya ito ay pakana ng pinaka-head nila kung saan gumagawa na yung mga galamay nila na kung saan Sa mga pahayag na ito ni Rapido, mayroong pabor, mayroon namang hindi. Pero ito nga lang umaga, nag-post si Rapido na tila kinagalit ng buong hip-hop community. Ito ang post niya. Kung gagamitin natin ang art natin para sa rally sang-ayon po tayo, pero kung layunin natin ay gayahin ang gulo sa Nepal at Indonesia, naniniwala pa din ako na mataas ang moral values ng mga Pilipino, hindi natin makakamit ang hustisya gamit ang dahas. Mga magulang, bantayan po ninyo anak ninyo, mga kabataan, huminahon tayo, pumanatag tayo at huwag namang hikayat pa ng aktibong pagre-rebelde. Maari pang sumawsaw mga rebelde talaga at manggulo dyan at sa tao isisi, mag-isip muna tayo. Dahil nga dito, pinatakte ng hate si Rapido ng mga fans at mga artists dahil sa post na ito. Makalipas nga lang ilang oras, naglabas ng video si Rapido at nagbigay siya ng side niya. Sana naman pinakinggan nyo po muna yung side ko mga kapatid bago tayo magpo-post sumuporta dun sa mga bagay na hindi pa tayo sigurado. Sino bang hindi magagalit sa nangyayari ngayon sa sistema ng Pilipinas? Sa katunayan nga po yung page ko, kung titingnan nyo, previews, halos puro naging political analyst na nga ako eh. Dahil sa pakikialam ko sa politika, dahil alam natin na hindi natin tanggap yung mga nangyayari na yan. So ibig sabihin, alam ko yung damdamin nyo guys, mga tol, mga kapwa ko rapper, alam ko yun. Ngayon, kung sasabihin yung hindi ko ginagamit yung pagiging rapper ko para sumuporta sa inyo, hindi pa po nagkakaroon ng flood project. Nauna na po kaming gumamit ng rally. Pag nakipagkaisa na kami sa rally na yan, alam na namin yung mangyayari sa pamamagitan po ng church namin. Ibig sabihin, willing po ako at hindi po ako tumututol sa gagawin yung rally. Yun nga lang, ganito kasi nangyari doon eh. Merong post yung Superfly kasi sa newsfeed ng page ko, nag-a-appear siya. Meron akong nabasa na post niya na mala purge to. So doon ako, alam niyo naman po ibig sabihin ng salitang purge. Kung nanood ka ng pelikulang Purge, ibig sabihin ng patayan. Yun ang kinukundin ako. Sino bang tanga na kokontra sa rally nyo? Hindi ako tutol sa rally nyo. In fact, gusto ko nga po yun eh, na gagamitin mo yung rap mo, gagawa ka ng kanta para kontrahin tong mga bulok na sistema ng Pilipinas na to. So, hindi tayo magkaaway. Magkakampi tayo. Yun lang sinabi ng Superfly na mala purge to at nag-iimbita na magrebelde. Yun ang tinututulan natin kasi mali yun, pagpatay yun eh. Pag sinabing purge po, pagpatay. So mali yung ginamit niyang term. Siguro hindi rin siya aware na yung salitang purge is masyadong harsh yun, masyadong hard yun. So nag-usap na rin kami nung si Gatch, basta yung isang rapper na parang mentor yata ni Superfly. So pinaliwanag ko sa kanya, okay na po kami. Humingi na ako ng pasensya kung ano man yung na-offend siya dun sa share ko yung post ng Superfly. So guys, ang simple lang ng layunin ko. Kung rapper ka, hindi rin ako papayag na mapahamak ka dahil lang nagpadala tayo sa feelings natin. Magpakatalino tayo dahil, alam nyo ba? So kayo ba mga quiz, ano masasabi nyo sa pahayag na ito ni Rapido? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.